Buong magdamag na inangkin ni Bradley ang dalaga, mula sa shower hanggang sa kama nito ay hindi tinantanan ng dalaga lalo na't malinis ito na siya palang ang nakakauna. Kahit dumadaing na ang dalaga na namamaga na ang hiyas nito ay hindi pa rin tinantanan ni Bradley. Sa sobrang gigil nito ay nawala na sa isipan ang paggamit ng proteksyon. Hinang-hina si Adriana na halos hindi na makagalaw nang tigilan na siya ng binata. Pakiramdam niya ay nabugbog siya ng 10 katao sa sobrang panghihina at bigat ng katawan niya. Kahit sobrang sakit ng winasak ng binata ay masaya ito na ipinagkaloob ang kalinisan sa mapapangasawa. Alam naman niyang pinaka-inaasam din yun ni Timothy, ang maangkin siya nito ng buong buo. At kung siya lang ang papipiliin, mas gugustuhin naman niyang kay Timothy ibigay ang katawan kaysa sa kung sinong lalaki, lalo na sa Kuya Cassiano nito na dama at halata niyang may pagnanasa sa kanya, may ngiti sa mga labing na pasuksok ito sa dibdib ng binata na pinaunan siya sa braso at ikinulong siya sa bisig. Kinabukasan ay napabalikwas sa kama si Adriana nang marinig ang pagring ng cellphone nito nang paulit-ulit, napahawak ito sa ulo na kumirat dala ng hangover. Ouch, my head. Yes, hello, God. Adriana, nasaan ka na ba? 30 minutes ka nang late, darating ka pa ba? Nanigas si Adriana sa narinig na parang binuhusan ng nagyayelong tubig sa kinauupuan. Napalunok ito at dahan-dahang nilingon ang katabi at halos mawala ng ulirat nang makitang may katabi siyang binata sa kama na katulad niya ay walang damit. Tumulo ang butil-butil nitong luha na parang pinipiga sa puso na hindi makakilos at makaimik. Hello, Adriana, what happened to you? Huwag mo naman akong ipahiya dito oh. Timothy, I'm sorry, I was drunk last night, papunta na ako dyan, just give me 30 minutes to fix myself, I'm sorry, kagigising ko lang. Natataranta itong hinagilap ang mga damit niya pero hindi niya mahanap kaya pikit mata itong kumuha ng boxer at white long sleeve polo ng binata na nasa closet nito. Kahit kumikirot ang hiyas nito ay hindi na nito ininda pa. Hindi man niya matandaan kung paanong ibang lalaki ang nakasama nito sa kama at hindi si Timothy, pero isa lang ang sigurado siya. Naibigay na niya sa binata ang dangal na dapat ay kay Timothy niya na ipagkaloob. Muling umagos ang masaganang luha sa mga mata nito na dinampot ang cellphone, susi at sapatos nito na napalingon sa binatang nakadapa sa kama. Hindi nito makita ang mukha ng binatang nakaulayaw niya dahil nakasubsob ito sa unan, pero kung balto ng pangangatawan nito ang titingnan niya ay hindi maipagkakailang napakakisig, tisoy at tangkad ng binata na tila batak sa gym ang katawan, nilapitan niya ito at hinaplos sa ulo. Palm, Mr. Stranger, pagkalabas nito sa condominium building ay tinawagan nito ang kanyang personal assistant na dalhin sa hotel nila ang wedding gown na isusuot nito at doon na magbibihis. Pilit niyang iwinawaglit sa isipan ang mga namagitan sa kanila ng binatang estranghero kagabi pero sadyang iyon ang naglalaro sa isipan niya. Napapalunok ito na paulit-ulit nagre-replay sa isipan ang mainit nilang pagsasalo habang nasa tapat ng shower at mapusok na naghahalikan. Buong akala niya kagabi ay si Timothy ang kaulayaw. Kaya walang pag-aalinlangan nitong ipinagkaloob sa binata ang kalinisan. Pero heto at ibang unit pala ang napasok niya. Gusto na lamang niyang ibaon sa limot ang namagitan sa kanila ng binata kagabi, pero paano niya ipapaliwanag kay Timothy na hindi na siya birhen gayong alam ni Timothy na wala pa itong nagiging kasintahan, tiyak na madidismaya sa kanya si Timothy at baka ito pa ang maging dahilan ng pagbaba ng tingin at respeto sa kanya ng binata. Pagdating nito sa parking ng hotel ay nakaabang na ang PA nito sa tapat ng van na ginamit nito. How do I look, Sarah? Pilit ngumiti ang assistant nito na inayos ang buhok nito. Mabuti na lang napakaganda mo, Ma'am Adriana, kahit light makeup lang ang gawin natin ay labas ang tingkad ng kagandahan mo. Pero mukhang ikaw pa lang ang bride na hindi naligo sa mismong araw ng kasal mo. Natawa at iling na lamang ito dahil tama naman si Sarah, hindi na siya nakaligo kanina sa kondo ng binata, mabuti na lang at medyo conservative ang suot na gown dahil long sleeve ang mangas noon. Hindi rin nitaw ang dibdib at balikat nito na ipinagpapasalamat niya dahil puno lang naman siya ng kiss mark sa leeg, dibdib at balikat. Huwag mo na lang ipagsabi, Sarah, hindi naman halata. Halika na, 1 oras ka nang late sa kasal mo. Dinampot nito ang white bouquet roses nito na napasamyo pa doon na ikinasilay ng matamis ng ngiti sa mga labi.
Habang paakyat sa rooftop ng hotel ang elevator ay panay ang buga ng hangin ni Adriana. Kabado kasi ito kahit umabot pa rin naman siya sa kasal nila ni Timothy. Maraming tumatakbo sa isipan nito na hindi na malaman kung anong uunahin. Nandyan ang namagitan sa kanila ng estrangherong kapitbahay lang ng unit ni Timothy. At ang banta ng Kuya Cassiano nito na kung ituloy niya ang kasal ay papatayin nito si Timothy. Ngayon pa lang ay naninikip na ang dibdib nito sa kaisipang itutumba ng kuya niya si Timothy, dahil itinuloy nito ang pagpapakasal sa binata. Pero kung hindi naman siya tutuloy, mapapahiya naman si Timothy. Pagbukas ng elevator ay napapahid ito ng luha. Pilit kinakalma ang sarili na pilit ngumiti sa lahat. Napatayo ang mga bisita nila nang malingunan ang bride na dumating din. Nangilid naman ang luha ng binatang si Timothy na sa wakas ay dumating din si Adriana sa kasal nila na buong akala niya ay hindi sisipot. Kahit may kalayuan pa siya kay Timothy ay kita nitong nakangiti sa kanya ang binata at umiiyak. Napasulyap ito sa katabi ng binata na ikinabundol ng kaba at takot sa dibdib nito nang mapatitig sa Kuya Cassiano nito na napapangisi at isinenyas pa ditong mamamatay si Timothy. Natigilan ito ng ilang hakbang na lang ang pagitan nila ni Timothy. Awang ang lobby na sunod-sunod tumulo ang butil-butil nitong luha nang masulyapan ang red dot ng laser na nakatapat sa puso ni Timothy na ikinanigas nito. Para itong pinipiga sa puso ng mahimigan kung ano yun, napalingga ito at napalapat ang lobbyng malingunan ang kabilang rooftop ng katapat nilang hotel na may nakapwesto dong nakaitim na lalaki na may hawak na sniper rifle at nakatutok kay Timothy. Napailing-iling si Adriana na napahagulhol. Napasinghap naman ang lahat na napatayo sa nakikitang reaction ng bride. Maging si Timothy ay hindi makakilos sa kinatatayuan na nakamata kay Adriana na umiiyak. Timothy, I'm sorry, I can't marry you. Nanginginig na saad nito kasabay ng patalikod nitong itinaas ang laylayan ng gown niya at tumakbo palabas ng venue. Pagdating nito sa ground floor ng hotel ay tinungo nito ang kotse niya na mabilis pinasilat palabas ng hotel. I'm sorry, Timothy, but I think, this is the best thing that I can do for you. Mas nanaisin kong mapahiya ka sa kasal natin, kaysa ang matuloy ito na kapalit ay buhay mo. Hindi na rin ako malinis, hindi na ako karapat-dapat sa'yo. Patawad Timothy, patawarin mo ako. Gulong-gulo ang isipan ni Adriana na tumuloy ng mansion nila matapos takbuhan ang kasal nito. Lihim namang napangisi ang binatang si Cassiano na natakot nito si Adriana at napaatras sa kasal nila ni Timothy. Good job, my dear sister, mabuti naman at hindi mo itinuloy ang pesteng kasal na ito. Nangunot-noo ang binatang si Bradley nang makapang wala na siyang katabi sa kama. What the hell, panaginip lang ba yun? Ilang sandali nitong pinakiramdaman ang silid at wala nga kahit kaluskus itong narinig. Kailan pa ako nanaginip ng ibang babae? Napahinga ito ng malalim nang mapasulyap sa nakapatong na picture frame nila ng kasintahan nitong si Ashley na 2 buwan ang nakahimlay. Nabunggo ng hindi na nakilalang salarin si Ashley, at sa kasamaang palad ay hindi na nahabol pa ang salarin, dahil walang CCTV o dashcam ang nakuha ng mga pulis malapit sa area, kung saan ito nakita ng mga netizen na tumulong dito. Hi love, good morning, kumusta na kayo ni Baby John? Pagkausap nito sa kasintahan na namuo ang luha ng maalalang wala na ito at ang magiging anak nila. Nagngingit-ngit ang mga ngipin nito sa inis at gal na hindi nito mabigyan ng hustisya ang nangyari kay Ashley, kahit yun man lang sana ang maibigay niya sa mag-ina niya, ang maipakulong ang babaeng nakasagasa sa kanila. Nakatitiyak itong babae ang salarin dahil dinig na dinig niya ang boses nito sa cellphone. Titiyakin kung mahahanap ko ang driver na yun, love, parurusahan ko siya ng higit pa sa nararapat. What the hell, usual nito na sumariwa sa memorya ang mainit na tagpo nila ng isang dalagang biglang sumulpot dito kagabi na pinaligaya niya. Nangilabot ito lalo't daman niyang totoo ang mga nangyari kagabi at hindi lang basta panaginip ang mga iyon. Dinig na dinig pa niya sa isipan ang anggulan nila at salpukan ng kanilang katawan, napapahid ito ng palad sa lobby ng maalalang birhen ang dalaga. Napakaganda din ito na kahit walang kaalam-alam pagdating sa kama ay napakasarap nitong angkinin, kaya naman halos hindi niya ito tantanan sa loob ng banyo at maging sa kama, ni hindi niya nalaman ang pangalan nito. Pero kahit iyon ang unang beses niyang makasalamuha ang dalaga ay napakasaya niyang siya ang nakona dito. Where is she now? Bakit ba ang aga niyang umalis?
napalunok ito ng masulyapan sa sulok ng shower ang ilang piraso ng damit ng babae na ikinalapit nito doon, inabot nito yun ng may ngiti sa mga lobby, isang white jeans short at white sando yun na may kasamang padding at white panty, nakatitiyak siyang sa dalaga ang mga yun kagabi na dito na sa banyo naghubad at hindi nakita kanina. Hindi nito mapigil ang mapangiti habang kinukusot ang panty ng dalaga na nasa samyupa nito. Bradley, nagiging manyak ka na ba? Matapos nitong malaban ang damit ng dalaga at mapatuyuan ay itinago niya yun sa kanyang closet, habang ang panty ay daladala nito na sinasamyo-samyo. Napabalikwas sa kama si Adriana nang bumukas ang pinto at niluwanon ang ama niyang galit na galit, sunod-sunod itong napalunok na namutla nang makita ang ama nito. "What the hell you've done, Adriana?" Umalingaw-ngaw sa silid nito ang sigaw ng matanda na nakakatakot ang boses, marahas nitong hiniklat sa braso ang dalaga at halos pilipitin na nito ang braso ni Adriana na kinaladkad patayo. Dalawang magkasunod na sampal ang pinakawalan nito na ikinasapo ni Adriana sa magkabilaang pisngi na damang nag-init yun sa lakas ng sampal ng matanda sa kanya. "Daddy," nanginginig na sambit nito na tumulo ang luha. "Pack your things and get the hell out of this mansion, nakakahiya ka. Adriana, bakit ka pa nagpunta doon kung tatakbo ka rin naman pala, nang dahil sayo? Nasira na ang magandang friendship ng pamilya natin sa pamilya ni Timothy, paano pa maisasalba ang kumpanya natin kung nag-backout na si Don Milicio na tulungan tayo? Daddy, I don't know where to go, kayo na po ang pamilya ko at wala akong kaalam-alam sa mga kaanak ng mommy sa probinsya, huwag nyo naman po akong palayasin. I'll talk to Ninong and Timothy about it po." "No, you get out of this house, Adriana, baka kung ano pang magawa ko sa'yo, kapag masuner ang anak ka na, saka ka bumalik." Ayaw ni Adrianang umalis ng mansion, kung tutuusin ay siya ang may kanya ng mansion dahil hindi naman kasal ang stepdad niya at mommy niya. Pero nang sumagi sa isipan ng stepbrother nitong si Cassiano ay binundol ito ng takot at kaba para sa kaligtasan. Nagmamadali nitong isinilid sa maleta ang ilang piling damit at mga gamit, bank account, credit card at mga personal nitong gamit lang ang dinala palabas ng mansion. Nagmamadol ito sa takot na maabutan siya ng Kuya Cassiano niya, mas nanaisin na lamang niyang manirahan sa maliit na apartment kaysa pakinabangan ng kuya niya ang katawan niya luhaan itong lumabas na akmang sasakay sa kotse nito nang harangin siya ng ilang bodyguard nila. "Ma'am, kabilin-bilinan po ni Sir na wala kang sasakyang dadalhin. Maglakad daw po kayo," sabi ni Sir. Wala itong nagawa kundi ibigay ang susi ng kotse nito at hila-hila ang malitin nitong lumabas ng mansion. Sakto namang may dumaang taxi sa tapat nila na kaagad nitong pinara, luhaan nitong napatitig sa mansion nila na inaalala ang masasayang alaala nito nung nabubuhay pa ang kanyang ina. "Babalik ako, Mommy, babawiin ko ang akin." Tumuloy si Adriana sa airport, nag-book ito ng flight papuntang Spain kung saan ito naisip ang magtago na muna. Gusto rin kasi nitong makalayo para sa ikabubuti niya, dahil sa sitwasyon niya ngayon, wala siyang ibang maaasahan kundi ang sarili lamang. "I'm sorry, Timothy, but this is for your own good. Hindi ko gustong ipahiya ka pero mas gugustuhin ko namang takbuhan ka sa araw ng kasal natin kaysa ang mamatay ka pagkatapos nating ikasal. I hope one day I can explain my side to you. Maiintindihan ko kung magagalit ka sa akin at hindi nakilala ng kaibigan mo. I'm really sorry." Mabigat sa dibdib niya na lisanin ng bansa pero para maisalba ang sarili ay kailangan niyang lumayo na muna. Habang nasa ere at nakatanaw sa call upon ay sumagi sa isipan ni Adriana ang binatang nakaulayaw niya kagabi. Ni hindi niya nakita ang mukha nito maski pangalan ay hindi nito alam. Pero tiyak siyang may karelasyon na ang lalaki, asawa o girlfriend marahil. Tumabang ang ngiti nito na maisip ang nasulyapan niyang picture frame ng dalawa sa bedside table ng binata, nakayakap sa baywang ng babae ang binata na nakahalik sa lobby ng isa't isa kaya nakatitiyak siyang karelasyon liyon ng binata. Isa rin yun sa dahilan kaya mas pinili niyang lumayo, dahil wala na siyang mukhang ihaharap kay Timothy, hindi na siya malinis katulad ng inaasahan nito at alam niyang hindi na siya karapat-dapat para kay Timothy. Pagdating nito sa Spain ay sa isang hotel na muna ito tumuloy. Kaagad din siyang nag-withdraw ng pera sa ATM niya nang maisipang baka epablock ng ama niya ang mga account nito. Sa kaisipang iyon, ay naglabas ng 6 na milyon ng dalaga para sa paninimula niya sa Spain. Wala siyang kakilala dito na maaaring malapitan, wala silang bahay o kamag-anak dito kaya kailangan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa.
Matapos nitong makapaglabas ng pera ay naghanap na kaagad ito ng condominium na malilipatan niya. Napalapat ito ng lobby na muling maalala ang mansion nila. Ang mansion kung saan siya lumaki kasama ang pamilya niya. Buong akala niya ay perpekto ang pamilyang kinagisnan niya. Pero nagkamol siya. You can stand up on your own foot, Adriana. You have to be brave enough to face the new tomorrow. Buong maghapong abala si Adriana, mula sa pagbili ng unit na matutuluyan, mga gamit at pag-aayos. Halos hindi na nito namamalayan ang oras na buong maghapong walang laman ang tiyan niya. Hapong-hapo ito na napaupo sa sofa, nang hihina na rin ang mga binti at braso nito dala ng pagod sa biyahe at pag-aayos ng mga gamit. Nang hihina itong nagtungo sa kusina at nag-init ng tubig at nagbukas ng cup noodles. Nagbukas din ito ng loaf bread na pinalamanan ng ube. Habang kumakain ay muling sumagi sa isipan nito ang binatang nakaulayaw kagabi. Sino nga kaya ang lalaking yun? Matapos nitong kumain at hinugasan ang mga pinagkainan ay pumasok na ito ng silid at naglinis ng katawan. Napapikit ito na pilit wanuwaglit ang binata sa isipan pero lalo niya lang naaalala kung gaano ito kagaling sa kama. What? Dumagundong sa sala ng mansion ang bulyo ng binatang si Cassiano na mapag-alamang pinalayas ng ama nila ang dalaga. Dad, why did you do that? She's still part of this family. Because I want, Cassiano, even you. Kayang-kaya din kitang palayasin ng mansion na ito kung magiging suwail ka rin katulad ni Adriana. Hindi ko kailangan ng mga anak na kahihiyan ang dala at walang pakinabang sa akin. Huwag mo akong mabulya-bulyawan dahil ama mo pa rin ako. I am the king-in-law on this mansion. You better know your place, young man. Hindi na napigilan ni Cassiano ang galit at pinagdadampot ang mga gamit sa sala na inihahagi sa dingding. Galit na galit ito nang malamang pinalayas ng ama nila si Adriana. Kung wala lang siyang mahalagang nilakad ngayong araw matapos ang hindi natuloy na kasal ni Timothy at Adriana ay nakauwi sana ito ng maaga. Sana ay napigilan niya pa ang dalaga sa pag-alis. Adriana, you can run but you can't hide from me. I'm going to find you, wherever you are. Parang dinaanan ng bagyo ang sala na iniwan nito. Sira at nagkalat ang mga gamit na kaagad nilinisan ng mga katulong nila. Lumipas ang mga araw, nalaman nitong lumabas ng bansa at nagtungo ng Spain si Adriana. Pero hindi na nito mahagilap ang dalaga doon kung saan ito tumuloy. Idagdag pang may malaking problema ang kumpanya nila dahil sa pag-backout ng pamilya ni Timothy na makipag-alyansa sana sa kanila. Samantala, naging abala si Adriana sa pamumuhay nito sa Spain. Unti-unti ay nasasanay na rin itong mag-isa. Mabuti na lang at may nahanap itong place na nabili at pina-renovate nito para gawing restaurant. Hindi kalakihan ng lugar kumpara sa minamanage niyang restaurant nila sa Pilipinas. Pero minabuti na lang niyang dito magsimulang ibangon ang sarili at tumayo sa sariling mga paa. Mabuti na lang at nakapaglabas pa ito ng sapat na pera bago ipinablock ng kanyang ama ang lahat ng account niya. Kaya kailangan na niyang magsumikap para mabuhay. Dahil kahit pera niya ay hindi na niya magamit pa. Isang gabi, hindi makatulog si Adriana kaya napagpasyahan itong magtungo sa balcony para magpahangin. Magmula umalis siya ng bansa ay nagbago na ito ng cellphone number. Iniwasan din itong magbukas ng social media account niya para makaiwas sa lahat. Nag-iingat rin kasi ito dahil hindi malabong hanapin siya ng Kuya Cassiano niya. Natatakot siya para sa sariling kapakanan kaya lahat ng kilos nito ay pulido. Lingid sa kaalaman nito ay may mga pares ng mata ang nakatutok sa kanya mula sa kabilang balcony na katabi nito. Matiim itong nakatitig sa dalaga na tila malalim ang iniisip at hindi makatulog. Ilang araw na niyang napapansin ang dalaga, mukhang bagong lipat lang ito sa kabilang unit dahil sa pagkakatanda nito ay bakante pa last week ang unit na katabi niya. Si Cyrus Tuazon, isang international model si Cyrus na namamalagi sa Spain. May mga nakaschedule itong photoshoot ngayong buwan sa bansa kaya nandito ito ngayon. Ilang beses na siyang nagtangkang lapitan ang dalaga pero masyado itong mailap. Aminado ang binata na unang tingin niya pa lang sa dalaga ay nabihag na ito sa angking kagandahan ng dalaga, kaya sa tuwing nakikita niya itong tumatambay sa balcony ng unit nito, ay matamang niya itong pinapanood na kinakabisa ang mukha ng dalaga. She's so beautiful. Nangilabot naman si Adriana nang maramdamang tila may mga matang nakatutok sa kanya.
Tumayo ang mga balahibo nito sa katawan na napahalukip-kip ng braso sa dibdib. Manipis lang kasi ang suot nitong 90s dress at walang suot na bra kaya naaaninag ang kurba ng katawan. Napalunok itong bumilis ang pintig ng puso nang mapasulyap sa katabing unit. Nakapatay ang ilaw doon pero kapansin-pansing may balto ng lalaki ang nakaupo sa gilid. Napahit-hit pa ng yosi ito kaya nahagip ng paningin ni Adriana ang baga mula sa yosi nito. Baka mamaya ay tauhan ito ng Kuya Cassiano niya na natunto na siya. Mabuti nang nag-iingat, pagpasok nito ng silid ay agad i-double lock ang sliding glass door nito na hinawi din ng kurtina. Maaga pa ito bukas para bisitahing muli ang pinaparenovate nitong restaurant, ngayon pa lang ay inaaral na nito ang lugar kung paano mapapalago ang restaurant nito. Hindi kasi siya pwedeng pumalpak sa perang pamumuhunan niya sa restaurant, tiyak na mamumulubi na siya sa oras na mabankrupt ang restaurant na itatayo nito. Kinabukasan ay nagulat itong may nag-iwan ng isang teddy bear na human size sa tapat ng pinto nito. Napalingga pa siya dahil baka may nakaiwan lang pero may sticky note na nakadikit sa teddy bear na nakasulat ang katagang, "I'm Mickey, please adopt me." Okay, Mickey, from now on, I am your mommy Adriana. Dinala niya ito sa loob ng unit at inilapag sa sulok ng sofa. Mickey, dito ka na muna ha, bantayan mo ang unit ni mommy habang nasa labas ako. No worries, pagbalik ko mamaya, ibibili kita ng makakasama mo. Lihim namang napangiti ang binatang si Cyrus na kinuha ng dalaga ang regalo nitong teddy bear. Gusto niyang makipaglapit sa dalaga pero dahil mailap ito sa lahat ay hindi siya basta-basta nakakalapit para makaporma. Sa ilang araw niyang pagmamasid sa dalaga ay mukhang mag-isa lang naman ito sa unit. At wala pang suot na wedding ring sa daliri nito na simbolo na taken na ito, kaya naman mas lumalakas ang kagustuhan nitong makipaglapit sa dalaga bago pa siya maunahan ng iba. Maghapon sa photoshoot ang binata, isang international model kasi ito at may mga bagong ini-endorso na latest limited edition ng isang branded clothes at accessories. Madilim na nang dumating ito sa kondominium na bagsak ang katawan pero kaagad nabuhayan ng Marcus Abayan nito sa elevator ang dalaga. Lihim itong napangiti ng masulyapang may dalaang dalagang teddy bear na human size din. Need help? Naipilig pa ni Adriana ang ulo ng mapatitig dito. Pamilyar kasi sa kanya ang mukha ng binata na parang nakita na niya somewhere. No, it's okay, I can handle it, thank you. Pero kahit napakasimple ng pormahan nito ay kita sa tindig at itsura niyang anak mayaman ito. Saan ko ba siya nakita? We're here. Pagkatapat nila sa unit ni Adriana ay pumihit ang binata paarap dito na natigilan at napalunok, naglahad ito ng kamay na ikinasunod ng tingin ni Adriana doon. I'm Cyrus, your neighbor, and you are? Adriana, you look familiar, Cyrus, maybe you saw me on a magazine, internet or billboard. Tama, ikaw nga yung nasa billboard sa tapat ng restaurant ko. Sorry, it's okay, Filipino ka rin pala. Dito ka ba for good? Binuksan nito ang unit at pinatuloy ang binata. Tuloy ka muna, Cyrus, bagong lipat lang ako dito pero dito muna ako maninirahan for good. Thank you, Adriana, mag-isa ka lang ba dito? Yeah, gusto mo ng kape? No, it's okay, Adriana, have a seat. Ikaw ba, matagal ka na dito? Yeah, pero hindi ako namamalagi dito, ngayon lang ulit dahil sa mga schedule kong photoshoot. Bakit? Is there something wrong? Adriana, international model ka dito. Really? Yeah. Why? Pangarap ko kasing maging international model din, kaya masaya akong may makilalang international model dito. Gusto mo bang ipakilala kita sa manager ko? Kung panlabas na anyo lang naman ay pasok na pasok kang maging model. Okay lang ba? Do you think papasa ako? Wala akong alam sa model ang Aero, gusto ko talaga siyang subukan. Of course, Adriana. Kung gusto mo tutulungan kitang makilala dito, I'm one of those famous model here. Isang